Ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109. Hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ayun ho, nagpalabas na po ng desisyon ang COMELEC, Nelson. Ang nasabi? Batay po sa naging pahayag ng COMELEC, pinagtibay po ng Commission on Bank. Ibig sabihin, yung lahat ng mga commissioners, Nelson, ng COMELEC, ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department, ito pong PFAD. Okay. Itigil na. Ba? I-terminate na ang ginagawang investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit naman? Ba't ititigil? Hindi ba natapos na? Ha? Tapos na ba yung investigasyon? Titigil lang. Ay mukhang ititigil na kasi wala naman daw nakikitang ebidensya na magdidiin kay Senador Marcoleta, Nelson. Ganun ba? Oo. Mamaya, ire-report ito ni Erno Bringas. Pero unahin na natin siguro. Hinihintay na ng ating mga kabayan itong mainit-init na balitang ito. Diba? At yung pangalawa, mamaya, ay yung naging desisyon naman ng House Committee on Justice ba yun? Oo. Ukol doon sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman ang kanilang napagdesisyonan? Mukhang sufficient in form at sufficient in substance. Tapos, meron pang sufficient in grounds. May dinagdag ba? Yung grounds kanina. Sufficient in grounds. Ground. Ganon. Kaya tuloy ang hearing. Ibig sabihin, hindi pa naman isasampa sa Senado, Jen. Akyat. Magkakaroon para, kumbaga sa ay yung preliminary hearing. Ayun. Didinggin yung testimonya ng testigo at tatanungin naman yung yung nasasakdal. Ayun. So, kung ang pag-uusapan doon sa committee level pa lamang, doon pag-uusapan, hindi pa iakyat sa Senado. Pero, ibig sabihin, buhay pa. Ayun. Hindi pa pinapatay. Ito na po, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng COMELEC, Nelson. Naku, maikli lang naman, si Attorney John Rex Laudianco. Attorney, napapanood po kayo sa Net25, napapanggan po sa Radyo Agila, at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Rodante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney, ano ho ba naging desisyon ng ANBANG? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon.
So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, nag-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109. Hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PIFAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon po ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report eh. Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po sa dalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang PIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun. So sa part ni Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya? Wala po. Dahil malinaw na malinaw po yung Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Section 109 ng Omnibus Election Code. Aha.